Posible na itong si Miles Powell ang kukunin na import ng SMB sa darating na bagong season ng PBA. Para doon sa mga nagsasabi na masyado pang maaga para kumuha ng import ng San Miguel, parang natuto ng SMB dito sa ginagawa ng Barangay Ginebra at TNT na maagang kumukuha ng import katulad ni Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson para hindi na maging problema yung pag-a-adjust ng kanilang import sa laro sa PBA. At kung makukuha nila kaagad si Miles Powell, hindi na nila kailangan pang problemahin na baka ito'y magkaroon ng kontrata o offer sa mga susunod na buwan. Kasi kung iintayin pa nilang kunin ito bago mag-umpisa ang Governors Cup, baka merong ibang team na mag-offer dito kaya gusto na nilang unahan. So posible na baka ang mangyari sa SMB, si Miles Powell sa Governors Cup at itong si Chris Macaulay sa Commissioner's Cup, yan ang kukunin nilang import. Sa ngayon, alam natin na may mga magsasabi siguro na medyo undersized itong si Miles Powell dahil 6'2 lang ito dito sa Governor's Cup. Pero nakita naman natin si Justin Brownlee, 6'5 lang yan. Yung mga kalaban niya sa Commissioner's Cup, 6'8, 6'10. Pero nagagawan pa rin ang paraan. So sa tingin ko hindi magiging problema yung tangkad ni Miles Powell dito. At isa pa ang magiging role ni Miles Powell sigurado sa San Miguel ay magiging point guard yan. So magiging maganda yung rotation ng SMB kung sakasakali na makuha nga nila ang nasabing player. Kaya sa tingin ko magiging okay ang laro ng SMB kung sakasakali na si Miles Powell nga ang makuha nila na guard dito. At syempre alam naman natin kung ano ang kayang gawin itong si Powell pagdating sa scoring, kaya hindi na nakapagtataka na siya ay gustong makuha talaga nitong si Coach Leo Austria at isasama dito sa lineup ng SMB. Sa mga kumpanya na gustong sumali dito sa PBA, sa tingin ko marami dyan na pwede talaga. Pero ang isa doon sa matunog na pangalan na nakikita natin at naririnig ay itong Mighty Sports. Katulad ng Strong Group Athletics, itong Mighty Sports ay kabilang dito sa mga kumpanya na nag-i-invest talaga sa ating basketball program at nagpa-participate sila sa iba't ibang torneo sa abroad para i-represent ang Pilipinas. At mukhang maganda nga ang kalalabasan nito kung sakasakali dahil syempre alam naman natin na itong basketball natin, yan talaga ang passion ng mga Pilipino kaya nga gusto nila na itong Mighty Sports sumali na sa PBA at kung posible ay bilhin na itong Terra Firma o kaya Blackwater. Kung bilhin pareho mas maganda pa nga. Alam din natin na kung financials na mga pag-uusapan, kayang-kaya nitong Mighty Sports na bumuo o mag-maintain na ng isang PBA team. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede talaga to dito sa lineup nitong PBA. Pwedeng-pwede siya magbuo ng sariling koponan. Ang magiging question na lamang ay kung papayagan ito ng PBA at kung interesado pa Mighty Sports. Alam naman natin na maraming mga konsiderasyon bago ka makapagpatayo at makapag-maintain na ng isang PBA team. Kaya siguro kailangan pag-aralan itong mabuti. Pero sa tingin ko, pwedeng-pwede itong Mighty Sports dito sa PBA lalo na. At alam naman natin na naghahanap talaga ngayon ang PBA ng mga panibagong teams na pwedeng maidagdag para naman lalong maengganyo yung mga fans dito na sumali at sabihin nga natin ay maglaro at manood palagi dito sa PBA. Kaya naman sigurado na magiging maganda resulta talaga nito para sa mga fans kung sakasakali nga na matuloy na yung pagsali ng Mighty Sports dito sa PBA at maging bagong team ng liga. Ang Barangay Ginebra sa ngayon, tuloy dito sa paghahanap ng mga bagong talents na pwedeng maidagdag dito sa kanilang roster. Alam naman natin na meron silang first round draft pick although medyo mababa ang ranking nito at meron silang mga trade assets. Sa ngayon, wala pang konkreto na napipili itong Barangay Ginebra. Maraming lumalabas na mga pangalan pero sa ngayon, itong Ginebra pinag-aaralan pa lahat yan. Siyempre si Coach Tim Cone, alam natin, ay magre-ready na yan para sa opening ng PBA. Pero sa ngayon, gusto nila siguraduhin na sabihin natin magiging maganda ang kalalabasan ng ganitong sitwasyon. Kinakailangan lamang talaga na pag-aralang mabuti kung alin yung makabubuti para dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Alam natin na pagdating dito sa Ginebra, pwede silang kumuha sa draft, sa free agency at pwede rin siyempre sa pamamagitan ng mga trades. Kabilang doon sa mga pangalan na naiuugnay
sa Barangay Ginebra ngayon ay mga big men katulad nila Kai Balungay, pati na rin itong si Cade Flores. At syempre, alam natin dito sa draft yung mga pangalan itong sila Will Gozum at itong si CJ Lane. Pero sa ngayon, wala pa talagang masasabi na definite sa Ginebra. Kasi kinakailangan pa nilang ma-determine kung alin yung mga players na sasali sa draft. At syempre, kung sino yung mga tinatawag natin na mga free agents na pwedeng makuha ng Ginebra. Alam natin na maraming mahuhusay na free agents dyan na available na pwede nilang makuha na hindi nagbibitiw ng mga players o draft picks. So kabilang yan dito sa mga options na kailangan siguraduhin ng Barangay Ginebra talaga na kanilang gagawin. Kaya for now, asahan natin na may mga plano konkreto na ginagawa itong si Coach Tim Cone para masigurado na itong Ginebra magiging malakas next conference. At ang Magnolia Chicken Templados naman ay ganun din ang plano. Gusto nila siguraduhin na sa darating na season ay magiging isa ng championship contender sila. Kabilang dito sa plano daw ng Magnolia ay kinukonsidera kung kukuha ng isang big man mula sa Phoenix Fuel Masters katulad nitong si Kai Balungay. Alam na natin na itong Phoenix ay kabilang doon sa mga teams na palaging pinag-iinteresan ng Magnolia dahil mayroong magagaling na talents dyan talaga. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga nasubukan ng Magnolia na kunin ang mga nabanggit na players. Bukod kay Kai Balungay, nandyan din si Richie Rivero at itong si Tyler Tio and syempre si Jason Perkins. So yan yung mga talents talaga na hinahanap ng Magnolia Chicken Templados na pwede nilang makuha mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Maraming magiging usap-usapan dito pero sa tingin ko kung itong Magnolia Chicken Templados naman ay gagawin nila ng tama, yung sabihin nilang performance nila, magiging madali lamang ito para sa kanila na kunin yung mga nabanggit na players. Kinakailangan lamang talagang masiguro ng Magnolia na kung magte-trade sila sa Phoenix, syempre, kinakailangan naman maging patas din yan para masigurado na itong Phoenix ay papayag at ma-approve agad yung mga trade. Dahil yan naman talaga ang hinahanap nitong Phoenix Fuel Masters. Sa kasalukuyan, alam natin na itong Phoenix talaga ay nagre-ready na para dito sa mga darating pa na kompetisyon at yung Magnolia ganyan din naman ang plano. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakalik talaga na magkaroon ng matinding pagbabago dito sa lineup ng Magnolia at hindi lang ito si Kai Balungay ang kunin nila kung hindi maski na iba pang players. Nakita na natin na binitiwan na ang veteranong si Rafi Rivas. So mukhang sa ngayon may mga pagbabago pa talaga na mangyayari dito sa Magnolia Chicken Templado sa mga susunod pa na mga araw. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay na si RG Bueno at Dadina family, Josh Pagiray, Espejo at Rosales family, si Michael D, si Anthony Alon, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang at ang iba pa nating mga regular na viewer.